Biological father niyo po ito, stepfather? Biological po. Hindi pa po doon 11 years old. Pagsama po ako. Ginagawa niya na po ako ng kapastusan. Sana naman nakapagsabi ka ng totoo. Huwag mo naman gantuin sa akin. Diyos po. Yung pong baby niya na 3 years old, sabi niya anak niyo raw yung dalawa. Hindi naman po, sir. Paano kung pa-DNA test namin? Alam mo naman kung sino yung naging boyfriend na sa Boracay. Bakit ganito na? Maintindihin mo naman ako. Sabi ko sa kanya, pinigay ko na lahat ng katawan niya. Kaya sinaktan mo po si mama. Sabog ang ulo ko rito. Sabi ko, pinigay mo na kasi yung totoo pa. Napahirapan si mama. Huwag kang sinungaling, mama. Alam mo yan. Gumawa ng DNA test sa mother, sa child, at sa father. Alleged father. Nakalagay dito. 99.99999999999% Kayla. Panggagamit ni tatay sa kanya, nagbunga. Okay, yan yung Opo. title sa ating YouTube channel. Yes po. At kung nung nakausap natin itong yung anak at maging si Si alias Kayla. Kayla ang binigyan natin alias, and then yung tatay, Si alias June. and then yung maging si Si alias Kayla. Kayla ang binigyan natin alias, and then yung tatay, Si alias June. and then yung nanay, Opo. hindi makapaniwala si nanay na magagawa yun ng tatay, and then si tatay nagdi-deny. So Opo. hinaman natin sila ng DNA test, and pareho naman silang pumayag. Opo. At andito na itong resulta. Kasi Bali sabi- tatlo yan, idol. Yes. Si Kayla, si June, at si Bibi. Right, magkaalamanan. Maraming nga mga netizen nagsabi para maging patas, kailangan ipa-DNA test na yun sila. And ginawa natin to, yung DNA test, kasama sa pag-request ng netizens. Ito na po yung resulta ngayon. Easy DNA. Alam na po ninyo naman, ang DNA po, test result ay tinatanggap po ito sa korte. At ito po ay 99.999% accurate. Tuldok na lang ang possibility na hindi totoo. Pero kung 99.99999 accurate, ibig sabihin talagang yun na yun. Okay? Walang kaduda-duda. Yung resulta ay yun. Okay? Magandang hapon sa iyo, Kayla, one more time. Good afternoon po, Sir Rafi. Ma'am Kayla, andito na yung DNA test result galing sa ECDNA. At kayo po kinuha na namin ng specimen, maging yung tatay po ninyo na inyong reklamo, biological father nyo, at maging yung inyong baby. Tama? Opo, Sir Rafi. Dito na po yung result. Tatay June, magandang hapon. And of course, si Nanay Devs, yung biological mother. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Idol. Opo. Ready na ho ba kayo sa resulta na amin pong babasahin mamaya-maya ng konti? Tatay June at Nanay Devs. Opo, sir. Tay, dinidinay nyo na baby nyo po, yung sinasabing ni Kayla na 3 years old na anak niya. Dinidinay nyo po yon. Opo. At para sa inyo, gumagawa ko ng istorya itong si Kayla. Opo. Nasabi nyo ata, no, may boyfriend si Kayla, tama? Opo, sir. Eh, sino po yung boyfriend? Yung ano po, sa Boracay po. Bakit nyo po nasabi? Ba't nyo po alam na taga Boracay? Sinabi po sa akin. Sino po nagsabi? Yung mama niya po. Sige, ito na, bubuksan na natin. Pintahan natin to tulad ng ginagawa natin ng dati. Okay. Dali lang. Nay! Yes po, Sir Idol. So kayo po mismo nagsabi kay tatay, sa mister ninyo, na yung taga Boracay ang nakabuntis sa anak nyo. Opo, sir, kasi nandun po kami, nagtatrabaho po kami doon. Tinanong ko siya, at saka yung BF niya. Sabi ko, anong ginawa mo sa anak ko? Sabi niya, handa naman daw po niyang panagatan kung ano raw po yung nangyari sa kanila. Yun po yung sinabi niya sa akin. Kaya yun po yung tumatak sa isip ko na yun po ang ama ng anak niya. Kahit sino po yung magtanong sa kanya kung sino yung ama ng anak niya, yun po yung sinasabi niya, sir.
Kayla, Po. nung kayo ay nagsusumbong kay mama ninyo Opo. tungkol doon sa nangyari sa inyo at ginagawa ng tatay nyo, ano yung unang-unang sinabi nyo kay mama nyo? Ano yung unang-unang reaksyon niya? Sir, ang unang sinabi niya sa akin, sinira ko na daw po yung pamilya namin. Sir, unang-una po sa lahat, sinabi ko sa kanya, kahit alam kong hindi siya maniniwala sa akin, sobrang tagal na. Bata pa lang po ako, nahulihan niya na po ang tatay kong na hinihipuan ako. Nag-uusap po sila mismo sa harap ko, anong ginagawa mo sa anak mo? Wala pong nangyari, Sir Rafi. Lumipas po ang panahon. Nagbubulag-bulagan na lang po yan. Totoo po. Awag ka naman sinungaling. Okay. Na, Sabi ko nga, Sir walang Rafi, Sir Rafi, ako na po magsasalita. Nakulong ko nun na. Wala kang sinasabing ganyan sa akin. Neto mo lang sinabi ng September 4. Sabi mo, iwalayan ko papa mo. Nay, para sa inyo, ang motibo ng anak ninyo is para paghiwalayan kayo ng tatay niya. Nabanggit pala ng anak nyo, nakikita nyo pala noon na hinipuan ni tatay yung kanyang anak at sinita mo pa. Hindi totoo yun. Sinita mo na anong ginagawa mo sa anak mo. Hindi totoo, hindi nangyari yun. Wala Okay. po talagang ganun, sir. Pwede ba natin ipalay detector test yun? Okay ba sa'yo? Opo. Kung sino sa inyong dalawa nagsabi ng totoo? Okay? Opo. Good. Para maging fair. Tama lang naman. Sir. Wala Okay. pong ganun talaga. Angat natin ng konti itong papel. Sige. Ang pangalan ng kapatid ay Joey and Jeff. Joey, meron kang gustong sabihin? Siyempre magkapatid po kami, magkasama po kami sa bahay. At saka po yung narinig ko po na kakasabi lang po ng gano'n na hinihipuan. Wala pong gano'n na nangyayari. Diba, bata pa lang tayo ate, magkasama na tayo sa bahay, di ba? Walang gano'n na nangyayari kahit kayo walang gano'n na nangyayari. Diba, alaga-alaga si mama tapos si papa. Alam mo yan? Okay. Si Jeff naman, para lahat magkaroon ng pagkakataon magsalita sa ngalan ng patas na pamamahayag. Sige, si Jeff naman. Jeff? Hello po. Okay, meron ka rin daw gustong sabihin? Kapatid ka rin ni Kayla? Opo. Ayun nga po. Simula po bata po kami, sila mama na po nag-aalaga sa kanya, nagsiselos na rin po kami dahil siya lang po tuwing birthday niyan, hinahanda na maganda tapos po kami, wala na po kami makain ng handaan namin tapos simula po nung pinabibin niya po ako lagi sa may baklaran ng mga pagkain ng jowa niya, sinasabihan niya po ako ng masakit na salita po ng mga boba po, ganun. Teka muna. Jeff, ang pinag-usapan na dito ay kung minumolestya ba ni tatay ninyo itong kapatid nyo. Ngayon, lumilis ka. Ang pinag-uusapan natin na ngayon, ang sinasabi mo na ngayon ay mga pagkain? Opo, yung dati po kasi nag-gisain po yung jowa niya, ako lang po inutusan niya tapos po kung ano po yung sabi sa akin, mga bobo daw po ako, tanga-tanga daw po ako utusan. Anong kinalaman nung pag-utos sa'yo at pagsasabi sa'yo ng mga bobo, tanga-tanga sa pinag-uusapan nating issue, whether or not yung tatay ninyo ay minolestya itong kapatid nyo? Malayo naman kung tutuusin. Ang issue dito, na-witness mo ba o hindi? And then, bakit hindi ka naniniwala na si tatay ninyo ang nagbuntis dito sa kapatid nyo? Wala po nangyaring ganun sa Rafi. Wala. Okay, yun ang gusto ko marinig. So, wala nangyari. Bakit sa tingin mo wala nangyaring ganon? Kasi po nung bata pa po kami, makakasama na po kami dito lahat sa bahay, wala po nangyaring ganun. Todo Okay. alaga na po sa amin dati, namamatawa. Yes. Yan ang gusto ko marinig. Huwag yung character assassination. Sisira mo agad yung kapatid mo, sasabihin mo kesyo, pagkain, may boyfriend, etc. etc. Sinasabi mo, hindi ginawa ng tatay nyo ito sa kapatid nyo. Tama? Opo. Okay. Malapit na. Last night to talaga. Kayla, Sir, bakit yung mga kapatid mo sa halip na ikaw ay kampihan, bakit kinukontra ka? Maging nanay mo. So 3 versus 1. Actually, pati tatay mo kumontra na. So parang 4 versus 1. Sir, binibrainwash na po yan ni Mama. Sir, meron po marami po akong piteka na umamin po siya sa akin. Sir, nung umamin po ako, tumawag po ako. Nung nag-confession po ako noon, umuwi po siya sa Bulacan. Ngayon po, nag-video call po sila sa akin. Humihingi po mismo. Sir, may screenshot po ako. Marami po akong screenshot na umamin sila sa akin. Na nagsusorry sila sa akin. Na nagdalawang tao po ang tatay ko, kaya nagawa niya sa akin yun. Marami po akong ebidensya, sir. Tsaka po once and for all. Ma, makinig ka muna. Huwag mo ipagtanggol yan. Maawa ka na sa
yan. Alam mo sa sarili mo, pinakpas mo pa yung helmet. Sama ka dyan sa jowa mo. Ang tigas lang ang ulo mo. Pero nakapakamatay ka sa jowa mo. Sorry. Sinasaktan ng bata mo. Sisipasaw sa araw-araw. Dapat mo lang siya. Sinasabi nila kaya Okay. Ito na, sisentensyahan ko na. Ito na, binuksan ko na, Ito na, nakabukas na. Lantara na to. Ready ka na, Kayla? Kayla, Opo. kung ano man yung resulta, tatanggapin mo. Opo. Kasi, very accurate tong DNA at tinatanggap to sa korte. So, kung ano man yung resulta, gustong ulitin for the second time, tatanggapin mo. Kayo naman, Nay, kung ano man yung resulta dito, paniniwalaan mo dahil accurate itong DNA test result. Opo, Sir Idol. Okay. Kayo naman, Joey and Jeff, kung ano yung lumabas na resulta dito, tatanggapin nyo at maniniwala kayo sa resulta. Kung ano man yon. Tatay John, ready ka na ba sa result at tatanggapin mo kung ano man yung resulta dito? Opo. Kayla, yung complainant, yung tatay si John, si nanay Debs, at dalawang kapatid Joey and Jeff. Ito na po yung resulta. Ito na po. Gumawa ng DNA test sa mother, sa child, at sa father. Alleged father, nakalagay dito. 99.999999999%. Kayla, yung baby mo ay anak ng tatay mo. Kayla, anong naramdaman mo, Kayla, ngayon? Sobrang sakit, Sir Rafi. Kahit ito sa inyo, walang naniwala sa akin. Kahit ito sa inyo, hindi ka naawa sa akin. Magpapagda ako. Nay, anong reaction niyo po, Nay? Nay. Okay. Hindi ba kapagsalita si nanay? Joey, anong reaction mo, Joey? Ay, magsalita ng Joey. Jeff, anong reaction mo, Jeff? Tatay Jun, Opo. anong reaction mo, Tatay Jun? Hindi po talaga, sir, yun. Hindi po talaga. Tatay Jun, sabi mo tatanggapin mo kung ano man ang resulta nito. At for your information, Tatay Jun, tinatanggap po ito sa korte bilang ebidensya. At very accurate po ang DNA test. 99.9999999% accurate. Nay, ngayon ba naniniwala ka na? Hindi pa rin. Kasi nakita ko kung paano siya palaki na mama. Yung mga anak ko, sir, nakita ko kung paano palaki sila. Hindi sila Nay, pinali. wala tayong question doon kung paano palakin yung anak. Kasi ngayon na lang sinabi sa akin to. Nay, doon sa sinabi ng anak ninyo na ang tatay ng kanyang baby ngayon na 2 years old ay yung mister ninyo. Yun po yung issue. At pinatunayan po sa DNA test na nagsasabing totoo yung anak nyo. Anong mensahe mo kay tatay? Si President O'Donnell, Director Business Operation ng ECDNA, kasi ayaw maniwala ni tatay, siyempre karapatan niya yung kaya niya maniwala. Explain sa atin. Dahil first time ito na father and daughter magkakadugo, tapos ipapa-DNA test, natural sa DNA test, lalabas yan na positive dahil talaga naman silang magkadugo. Pero explain niya sa atin. Medyo complicated nga. Ma'am Presi will make it easy to understand for everybody. Ma'am Presi. Hello, sir. Andito po ako, sir. Okay, paki-explain po yung naging proseso. Sa lahat po ng paternity test na ginagawa namin, parati namin nire-request yung DNA samples ng mother. Kasi
nakakatulong po ito. It actually strengthens the DNA test. Dito po sa particular na case na ito, we were made aware na incest case po ito. So, kinailangan talaga na matest ang nanay. Mhm. Ang resulta po, yung probability of paternity na 99.99% na lumabas is an accurate test result. Ang laboratory po aware kung ano po itong case na ito. So, yun po yung test result na lumabas. Okay. Yung tested father is the biological father ng bata. Kayo ba ay nakaengkwentro ng ganitong kaso na kung saan pinatawag kayo sa korte, ma'am, para magtistigo in behalf of the victim o complainant? Yes, sir. Kayo po ay, I'm sure, patatawag po ng korte bilang resource person dahil nanggaling po sa inyo yung resulta, galing po sa inyo itong DNA test. So, pag nag-file po ng kaso na itong si Miss Kyla, kayo po ipatatawag ng korte. So, you're ready for that. Tama, ma'am? Yes, sir. Just let us know po. Sige po. Salamat po, Ma'am Presi. Sige po, sir. Thank you rin po. So, Kyla, kailan mo gusto magsampa ng kaso? Ngayon na po mismo, sir. Kasi sobrang sakit po. Lahat ng kamag-anak ko ng tatay ko ni isa ang kumampi sa akin. Ngayon po si Mama, imbis na siya yung mag-confess sa akin, sabi niya lang ako kagad tama. Sinasabi niya pa po sa akin, ginusto ko, tinanong ko pa siya. Sobrang sakit po. Okay. Wala pong anak ang gugustuhan ng tatay. Okay. Kyla, nakita ko para lang gulong-gulo yung nanay mo at bakit nagsisisi dahil umiiyak din. So, hindi siya makapaniwala dito sa naging resulta. Pero kita ko, apektado na rin siya. Ganon din mga kapatid mo. Umiiyak na rin silang tatlo. Ba't nakikinig kayo dyan sa tatay ng demonyo? Bakit? Kailangan sa akin. Attorney Garrett, itong kaso ng incest na it happened many years ago, since 11 years old pa itong complainant, and now meron ng anak, siya 3 years old sa kanyang tatay, at merong test result ng DNA na nagsasabing, yes, she's telling the truth na talagang nabuntis siya ng kanyang tatay. Pasok pa ba ito sa statute of limitation? At anong pwede may kaso? It would depend sa crime na ikakaso natin. As you said, it started nung yung ating victim dito ay 11 years old. Yes. Yung statutory rape po natin according to our penal laws is any sexual intercourse committed between a man and a woman who is less than 12 years old. So dito po pasok po siya sa statutory rape natin dahil 11 years old po yung first sexual incident na nangyari between the father and his child. So pwede pa po natin kasuhan to ng statutory rape. Ang magiging proof po natin ng sexual act is ito pong DNA test dahil nga po yung anak ng ating complainant ay proven to be dun sa father niya. So that establishes already that there was a sexual act that happened between the two. Pero pasok po ito sa prescription period. Yes, sir. Ang prescription period po ng crimes punishable by reclusion perpetua and above is 20 years. 20? So dito it doesn't matter po. Kasi I think 11 years ago, or hindi pa naman po more than 20 years ago yun nangyari. Kyla, ilang taong ka na? 22 po. Oh, minus 11. So, 11 years ago lang. Yes, sir. So 11 years pa lang ang nakalipas, pwede pa siya, buhay pa po yung criminal liability dito. So, rape yung kasong isasampa laban dito sa tatay and then gagamitin tong DNA test result bilang ebidensya. Yes, sir. Isa po yung statutory rape sa ikakaso natin for the sexual act that occurred when the victim was 11 years old. Another case po possibly is in child abuse. Child abuse through sexual act dahil nga po nakita natin na minor pa lang, may ginagawa ng masama itong father niya sa kanya. So ayun po yung mga principal crimes natin doon. Wala nang pag-asang lumabas sa kulungan to habang buhay na pagkakulong itong kitatay. Well, for the rest of his mahihirapan life. po si Rafi. Piyansa pa lang is medyo mataas na dito sa mga crimes na to. Akala ko pag rape, non-bailable offense yan. No, sir. No. We must make a distinction. Pwede lang pong i-deny sa kanya yung rape. Pwede pa rin po siya i-prove ng prosecution that the evidence of guilt is not strong. Kapag ganun po, pwede pa rin magpiyansa until his conviction before the regional trial court. Dapat yung, dito, piyansa, milyon
Well, ano naman po yan, sineset naman po ng mga fiscal natin yan sa medyo mataas na presyo kapag yung mga crimes ay medyo heinous kung tawagin natin. Okay. Attorney Gary Tung ng AXIS Party List, maraming salamat. Magandang hapon sa iyo. No problem, sir. Okay. Ate. Please naman. Please naman. Paano niyo katawang magmakaawa? Sa akin ba naawa kayo? Dapat kakampihan niyo, hindi yung simonyo na yan. Sino ako ba ginalaw niyan? Kayla, kahit paanong sabihin nila, the fact remains na nagsasabi ka ng totoo at yung baby mo talagang ang ama ay yung tatay mo. Okay? Grabe. At yan ay papatunayan natin ngayon sa korte na lahat ng sinasabi mo ay totoo base dito sa DNA test result at makukulong ang tatay mo at mabubulok sa bilangguan. Okay? Opo, sir. Tutulungan ka namin. Akong bahala gagastos sa legal battle mo dito sa laban mo sa isa yung ama. Okay? Sige, pupuntahan ka. Huwag mo ibawang telepono. Kakausapin ka ng reporter namin para dun sa pagsama sa iyo sa korte makapagsampa ng kaso. Direct filing na ang gagawin natin dito. Okay? Sasabihin lang po ako sa anak ko na kung ganyan ang nangyari, andyan na yan. Ito lang ang masasabi ko na mahal na mahal kita. Alam mo yan. Mahal na mahal kita. Ang gusto ko, Sir Idol, gusto ko na makapag-iwalay muna siya dyan sa jowa niya. Kasi simula na naging sila, sir. Nag-iba na yung ugali ng anak ko na yan. Sa tuwing nag-aaway kayo, nagpapakamatay ka. Sa tuwing nag-aaway kayong dalawa, nagpapakamatay ka. Yun ang dahilan Yung pulso mo dyan, yung pulso mo, diba? Isipin mo po kami na niya. Nag-aaway kayo ng jowa mo. Ano lang kung naramdaman yung suporta na dapat sa'yo magagalit? Simula na naging kayo yung bata. Natutao mo, hindi inuwian ka. Alam mo ba kung gano'ng asipit sa akin yun? Yung talang iniwan mo sa kanyang kami nag-alaga, dugot pawis. Dugot pawis. Kami nag-alaga, mga kapatid mo. Pagkagaling namin sa trabaho. Pagkagaling namin sa trabaho. Asawa mo sa jowa mo. 3 taon mo na nasiraan yun. Sa akin. Bakit? Para makasama. Nag-iba kayo. Nag-iba na ang sali mo. Wala nag-iba kayo eh. Alam ko sana kita ka mahal. Kada kagabihin mo sa akin, Mama, pagluto mo ako sinigang na baboy. Doon sa masama na loob ko, hindi ka umuwi sa akin sa loob na 3 taon na ako nag-alaga. Tapos kagabihin mo, ito nga anak mo. Tatay ko, bakit ako? 3 taon. 3 taon. Okay. Mahal kita. Alam mo. Ikaw yung bitawan ko. Direct, pakimute muna si nanay. Gusto ko marinig clearly yung mga sasabihin ngayon ni Kayla. Go ahead po, Miss Kayla. Ano pong gusto niyo sabihin? Once for all lang po, Sir Rafi. Gusto ko lang po sabihin kay Mama. Sana pinakinggan niya muna ako bago siya naniwala siya sa demonyo na yun. Dahil sa akin nasira yung pamilya natin dahil sa amin. Sa akin. Maawa ka naman sana minsan sa akin. Yayakat sa akin. Suporta ng ibang tao yung naumuha ko. Ikaw hindi. Kahit konti lang. Gusto mo sa yakapin pero hindi ko na magawa. Paano na? Okay, Kayla, nasa likod mo kami 101%. Okay? Huwag ka mag-alala sa gastusin. Everything. Support kami. Okay? Opo, Sir Rafi. Sige. Thank you. Okay. Magandang hapon sa iyo, Kayla. Take care. At yung baby mo, kung ano mga pangailangan ng baby mo, sabihin mo lang sa amin, kami na lang magpo-provide. Okay? Sir Rafi. Gusto
ko na po magpalayo-layo. Ayoko na po dito. Sobrang... Yes, wag mo na sabihin yan, kami nang bahala. Wag mo i-telegram yung mga balak mo, iyo at saka yung baby mo, kung ano yung balak yung dalawa. Wag. Off-in na lang natin pag-usapan yan. Lahat ng gusto mong mangyari, mangyayari. Okay? Kami ang bahala sa'yo. Of course, we will protect you and your baby. Okay? Sige. Alam niyo po kasi lahat po ng ginagawa ko para sa mga anak ko. Wala akong ginagawa dyan. Lalo na yung pagsisinungaling niya, sir. Alam niyo po, 11 years na sabi niya, nasa Saudi po ako. Hindi niya inaano yun. Lagi na lang akong inaano niya. Masyado siyang malinis pero yung mga ginagawa niya sa tao, hindi niya sinasabi. Puro pagpapalinis lang sa kapwa. Para kunyari kawaan niyo. Para pasakitan lalo ako. Kahit wala akong ginagawa sa kanya. So, simula nagkaganyan ka, nagsama kayo niyan, tomboy na yan. Ano nangyari? Tapos dapat sir, imbestigahan yung mabuti bago kayo magano lahat. Lahat ginagawa ko. Masyado kang madraman tao ka. Kunyari, paawa ka sa mga tao. Halos lahat dugot pawis ko, ginagawa ko para mabuhay kayo. Tapos ganyan lahat, susukli mo. Kung ano lang masabi mo, sasabi mo 11 years old ka. Kapal naman ng ano mo, Joy. Lahat ng netizen gusto mo sa'yo pumanig para masabi lang na mabuti kang tao. Kunyari na ano ka talaga ng gusto. Pero yung mga ginagawa mo sa mga lalaki, tapos ngayon sabi mo lahat, alam mo, nasa Saudi ako. Sasabi mo 11 years old, ano ka, minumolesta ka. Nasa Saudi ako. Bakit ganyan ka? Ang lupit mong gumawa ng kwento, kawaan ka ni Sir Rafi. Oo, siguro masaya-masaya kapag ako namatay na sa kulungan. Lahat na sana, imbestigahan muna para maano lahat. Colonel Ramil Santos, Chief of Police, Kalumpit, Bulacan. Colonel, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Po, Colonel, idadaan po namin to sa inyong tanggapan at tutulungan niyo po kami na ma-process po itong pagsasampa ng kasong statutory rape saka child abuse laban po dito kay Tatay June. Sige po at ano po natin yan, papile po natin kung ano po yung mga ebidensya po dala ni Joy, dali na lang po nila para mai-attach po natin. Ayun. Colonel Ramil Santos, Chief of Police ng Kalumpit, Bulacan. Sobrang thank you po, Colonel Sir. Welcome po. Magandang hapon po, Colonel. Okay. Good afternoon din po. Kayla, wag mo ibang telepono, kakausapin kayo ng staff. Sir, Okay. gusto ko lang mag-thank you sa mga polis po na tumulong mag-rescue sa anak ko po. Ito nga pala, Colonel Santos. Opo. Okay, gusto magpasalamat ni Kayla. Mamaya kami. Sige, Kayla, go ahead. Magpasalamat kay Colonel. Sir, thank you po sa pagtulong sa akin. Opo. Hindi ko pinabayaan. Salamat po. Opo, trabaho po natin ang tumulong at umasa po kayo na tutulungan pa po namin kayo. Okay. Colonel, Opo. ako po'y sumasaludo sa inyo at taus-puso po ang aking pasasalamat at pagpuri po sa inyo dahil sa ginawa niyong pagtulong dito kay Kayla. Sobrang thank you po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel. More power and God bless po, Colonel Sir. God bless din po. Maraming salamat din po. Opo, Colonel. So, Miss Kayla, sasama namin kay Colonel. Okay? Opo. Magandang hapon sa iyo. Po, Sir Rafi. Okay, sige. Thank you.